guys! Once again, welcome na naman po sa ating YouTube channel. So, ito na naman po ang inyong Shine na Shop Vlog. So, since na nandito tayo sa bahay, i-grab ko na rin yung pagkakataon na mag-share sa inyo ng mga content na which is kapulutan nyo ng aral. Lalo na dun sa mga vlogger at mga subscribers at mga content creator na katulad ko na nagbabalak din na gumawa ng YouTube channel. So, lingid sa ating kaalaman, hindi lang po ako isang content creator, isa rin po akong healthcare worker. Panahon na po ng tag-ulan, so mag-share po ako ng mga ideas at mga awareness para sa mga subscribers at mga viewers ko na para maging ligtas sila sa panahon ng tag-ulan. So, ito yung mga bagay na dapat meron tayo palagi sa ating mga tahanan, guys. Palagi tayong nakahanda, lalo-lalo na sa mga ganitong panahon. Kasi may mga bagay talaga na hindi natin expect na mangyari. So, kailangan po talaga mahalaga na tayo po ay palaging handa or aware. Isang content creator na nag-share ng mga experience dito sa YouTube. Mag-share na rin po ako ng awareness at of course, ng mga idea dito sa aking YouTube channel. So tara guys, ano pa yung mga idea na to para naman kahit paano ay ma-aware tayo, lalo-lalo na ngayon panahon ng tag-ulan. Dapat panatilihin natin na tayo ay ligtas sa isang lugar. Kung malakas po ang ulan, mas maganda po talaga na magstay na lang po tayo sa loob ng ating bahay. Kung wala man tayong mahalagang lakad, sa bahay na lang po tayo para mas ligtas po tayo. At of course, mahirap na po kung tayo po ay nasa labas at malakas ang ulan at wala naman po tayong gagawin na mahalaga. So, it is better to stay at home para mas ligtas. Dapat meron kayong sapat na pagkain at malinis na tubig sa inyong mga bahay. So, ano po ba yun guys? So, kailangan meron po kayong nakahanda. Dapat meron po talaga kayong mga pagkain na naka-ready palagi. So, ano ba yun? Yung mga madali siyang i-prepare na hindi na dapat lutuin. Kung kumbaga, pang survival lang po na pagkain po. So, ano ba yung sample dito guys? Yung sample dito is that yung sardinas na mabilis siya buksan. Pangalawa, yung noodles. And of course, yun po ang pinaka mas madali na dapat meron kayong ganun sa inyong mga bahay. Para kahit papano, lagi kayong handa. Kasi mahirap po talaga guys na ganitong panahon ng tag-ulan, ngayon pa kayo maghahanda ng inyong mga pagkain. So, minsan, hindi natin na-expect na hindi talaga pwedeng lumabas dahil sobrang lakas ng ulan or baha sa inyong madaanan. So, mas maganda po talaga na palagi kayong may nakastock na pagkain sa loob ng inyong mga bahay. So, ito yung pinakamahalaga guys. Kailangan meron kayong emergency go bag. So, dapat talaga meron kayong go bag para kahit paano, mas aware kayo, mas ligtas kayo guys. Kasi nga, hindi natin na-expect yung pwedeng mangyari. So, kailangan lagi kayong handa. Kasi minsan, nagkakaroon ng brownout, nagkakaroon ng basta yung mga unexpected na nangyayaring pagkalamidad. So, kailangan lagi tayong handa. So, ano ba yung laman ng mga go bag? Andun po yung mga flashlight, mga first aid kit, tapos yung inyong mga battery sa inyong mga flashlight para kahit papano, ihanda nyo na po ito kung makakaranas po kayo ng pag-brownout. At kasama din po dito guys, ang ihanda nyo is yung kandila. So, kailangan po talaga meron tayong nakatabing kandila sa inyong mga bahay kasi yun nga po, pag wala tayong flashlight, pwede po yung kandila gamitin natin para gawing ilaws. But, of course guys, kailangan maging aware din po kayo. Bantayan nyo po kung gagamit kayo ng kandila para maiwasan din po yung sunog. So, kailangan maging responsible po tayo sa paggamit ng mga flammable materials like kandila. So guys, ito rin po ay isang importante. Kailangan maghanda ka po ng extrang damit. Kung may go bag kayo, yung mga extra damit, pwede nyo pong ilagay sa loob ng inyong mga go bag para kahit paano kung at times na knock on wood or hindi mo ina-expect na kailangan mo mag-evacuate, kailangan po talaga na may extra kang damit kapag kayo ay may go bag. So, ilagay nyo po doon sa loob ng go bag ang inyong mga extra damit kasi kapag dinala na po kayo sa evacuation center, mahalaga po talaga na meron po kayong extra damit para pamalit po. Ayan, so ito naman po talaga guys, ang pinaka-importante. So, pag ganitong panahon talaga, importante po talaga ang komunikasyon or communication. So, kailangan po talaga manatiling naka-charge ang inyong mga mobile phones or mga gadgets na magagamit sa communication. Alam nyo naman po na hindi natin ina-expect bigla ang mag-run out. So, kailangan ang inyong mga mobile phones ay kailangan naka-charge po palagi para kahit papano meron kayong communication. Of course, at mahalaga din kung meron kayong power bank, much better. So, kailangan
yung power bank nyo po, pwede nyo pong i-charge yun para kahit paano. Kapag nasa evacuation center na po kasi hindi na po natin alam po ano yung mangyayari kung meron po bang charging station doon. So much better kung meron kayong power bank, i-charge nyo na po at ihanda nyo na po para kahit paano hindi na po kayo mahihirapan kung kayo po ay papunta sa evacuation center or kung magkakaroon po ng brownout sa inyong bahay. Mas maganda po talaga na ready ang inyong komunikasyon. Kasi yan po ang number 1 na kailangan ngayon is communication. Kasi paano tayo tatawag ng rescue kung ang inyong mobile phone ay low bat, di ba po? So, kailangan maging handa po tayo all the time. And then another one guys, ang pinakamahalaga din po is that yung inyong mga mahalagang papeles. Ganito po guys ha, ang ginagawa ko talaga. Kung meron akong mga mahalagang papeles. Guys, ito po ang pinakamahalaga. So, kung alam niyo naman po talaga na ngayong buwan is tag-ulan or bagyuhin, so kailangan naka-ready na po ang inyong mahalagang gamit. Ano po ba yung mga mahalagang gamit? Unang-una yung mga papeles ninyo. Kasi, knock on wood, pag hindi natin naitago yung ating mga papeles at kung saan-saan na natin itabi, hindi na natin maalala yun kung halimbawa po tumas ang tubig, bumaha. Yun po ang mga rason kung bakit yung iba nawawala ng mga birth certificate or kung ano-ano pa mga papeles. Kung ako sa inyo, habang maaga pa, yung mga papeles nyo, ilagay nyo na po sa inyong mga go bag. Balutin nyo po ng plastic para kahit paano ay safe sila at hindi mabasa. So yun po ang pinakamahalaga ngayong araw ng tag-ulan. So as a content creator, a healthcare worker, it is my responsibility of course na palagi tayong mag-iingat at of course maging ligtas. And of course guys, yung mga gamot, huwag niyo pong kalimutan. Kung kayo po ay mga may maintenance, lalo na sa mga senior citizen, and of course yung may mga people with disabilities, and of course yung mga PWDs, at may mga maintenance na kung kayo ay may mga sakit, yung mga gamot po ay i-ready nyo po sa inyong mga go bag. And of course, alam naman natin na kapag tag-ulan ay uso ang ubo at sipon. So, kailangan meron kayong first aid kit na nakalagay po doon sa inyong first aid kit ang inyong mga paracetamol at kung ano-ano pang mga gamot. Kailangan po guys maging alerto tayo at makipag-coordinate sa ating mga local government units para kahit paano maabisuhan tayo at sumunod po sa kanilang mga abiso at babala. So, this is Shaina siya once again na nagsasabi sa inyo na kung kaya ko, I'm sure na kayanin mo rin. So, don't forget to subscribe and hit the notification bell para kayo updated sa aking panibagong videos na i-upload. Thank you so much!